Kumusta kayo? Ako si Rina Santos, isang flight attendant na may higit sa 15 taong karanasan sa paglipad. Para sa simula ng video na ito, gusto kong tanungin kayo ng isang tanong. Kung mayroon kayong hawak na valid na 10 taong visa, sapat na perang piso sa bulsa, round-trip ticket pabalik sa Pilipinas pagkatapos ng 2 linggo, at kahit na mataas na pensyon sa Pilipinas, sa tingin ba ninyo ay makakapasok kayo sa bansa nang walang problema? Akala ninyo ba ay magiging maayos ang lahat at makakapasok kayo ng walang aberya? Isang retiradong guro na may perpektong mga kondisyon ang ipinadeport pabalik sa Pilipinas na parang kriminal ng mga opisyal ng imigrasyon sa aking flight. Sobrang iyak niya sa eroplano at napaiyak din ako. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Rina, nagturo ako sa Pilipinas buong buhay ko. Naging mabuting tao buong buhay ko. Bakit dito? Naging kriminal ako. Gusto ko lang tulungan ang aking anak na magluto ng ilang pagkain. Bakit naging iligal na pagtatrabaho ito? Ito ang malaking kaibahan na pag-uusapan ko ngayon. Sa mata ng mga magulang na Pilipino, ito ay likas na pagmamahal ng ina, sakripisyo para makatipid at alagaan ang pamilya, ngunit sa kabila ng hangganan, sa mata ng malamig na opisyal ng imigrasyon, ito ay labag sa batas. Ito ay pagnanakaw ng trabaho mula sa mga manggagawa sa kanilang bansa, at ito ay dahilan upang paalisin sa bansa. Maraming tiyo at tiya ang hindi nakagawa ng anumang krimen sa buong buhay nila, ngunit pagkatapos magretiro, sa panahong ito na dapat ay masayang paglalakbay, naiwan sila ng pinakamalaking psikolohikal na trauma sa kanilang buhay. Kaya ang video na ito ngayon ay hindi lamang isang gabay, kundi isang mahalagang babala. Kung kayo o ang inyong mga kamag-anak at kaibigan ay nagpaplanong pumunta sa ibang bansa upang bisitahin ang pamilya o upang tulungan ang inyong mga anak na mag-alaga ng mga apo, mangyaring itigil ang inyong ginagawa at panoorin ang video na ito sa loob ng ilang minuto, dahil ang ilang minuto na ito ay maaaring makatipid ng 10,000 piso sa inyong airfare at mapanatili ang pagkakaisa ng inyong pamilya. Bago tayo magsimula sa mahahalagang tip ngayon, gusto kong humingi ng pabor sa inyo. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang video ni Rina sa ating mga kababayan, mangyaring mag-type ng maligayang pagtawid sa comment section at mag-subscribe sa aking channel na Kaligayahan 100%. Dahil ang bawat interaksyon ninyo ay makakatulong upang makita ang video na ito ng mas maraming matatanda tulad ng retiradong guro na iyon. At marahil ang simpleng pag-share ninyo ay makakatulong sa isang pamilya na maiwasan ang trahedya ng paghihiwalay. Okay, dumiretso na tayo sa punto. Una nating pag-uusapan ang una at pinakamahalaga at pinakanakakagulat na pagkakamali tungkol sa sagot sa layunin ng pagpasok sa bansa. Maraming tiyo at tiya ang tapat na tao. Iniisip na sasabihin ko kung ano ang totoo. Hindi ako magsisinungaling. Ito ay isang birtud, ngunit kapag tumatawid sa imigrasyon, kailangan ninyong maunawaan ang pagkakaiba ng kultura at mga bitag ng batas. O, gaano ka katagal magtatagal dito? Ang inyong sagot ay kailangang maging maingat. May 3 salita na hindi ninyo dapat sabihin. Ang 3 salitang ito sa atin ay pagmamahal sa pamilya, ngunit sa kanila ay itinatago. Ang unang salita ay mag-alaga ng bata. Hindi mahalaga kung mag-aalaga kayo ng apo, pamangkin, o tutulong sa kamag-anak sa pag-aalaga ng bata. Ang salitang ito sa Ingles ay katumbas ng yaya o nani sa ibang bansa. Ang yaya ay isang lehitimong propesyon na nangangailangan ng pagbabayad ng buwis at work visa. Kung mayroon kayong tourist visa o visitor visa at sinabi ninyong magiging yaya kayo, hindi ba't illegal na pagtatrabaho iyon? Ito ang lohika ng imigrasyon. Kung kailangan ng inyong anak ng mag-aalaga ng bata, dapat siyang magbayad ng lokal na yaya. Nalilikha ng trabaho para sa mga lokal. Kung kayo ang gumagawa nito ng libre,
Hindi ba't mawawalan ng trabaho ang mga lokal na yaya? Kaya nilalabanan ninyo ang lokal na merkado ng trabaho. Nakakita na ako ng ilang tiya na dahil sa sobrang pagiging tapat, tinanong sila ng imigrasyon, "Ano ang ginagawa mo dito?" Ngumiti ang tiya at sinabi, "Kaganganak lang ng anak ko, tutulungan ko siyang mag-alaga ng sanggol, tutulungan ko siyang mag-recover pagkatapos ng panganganak." At agad na kinumpiska ang pasaporte niya at dinala siya sa hiwalay na lugar. Direkta siyang hinatulan ng imigrasyon na may layuning ilegal na magtrabaho. Ang pangalawang salita na hindi ninyo dapat sabihin ay tumulong o magluto. Maraming magulang ng mga estudyanteng nag-aaral sa ibang bansa o mga anak na may maliit na negosyo sa ibang bansa, tulad ng pagbubukas ng restaurant ng Pilipino o convenience store. Ang mga magulang ay naaawa sa kanilang mga anak na nagtatrabaho ng husto, kaya kapag bumisita sila, tumutulong din sila sa tindahan, naghahatid ng pagkain, nagbabayad, o gumagawa ng pandesal sa umaga. Sa tingin ninyo ay sariling negosyo ito? Hindi ako tumatanggap ng sweldo, tumutulong lang ako. Ano ang mali doon? Hindi, absolutely hindi. Sa batas, basta't naroroon kayo sa lugar ng negosyo at nagtatrabaho, kahit na hindi kayo binabayaran, itinuturing kayo ng imigrasyon na nagtatrabaho. Mayroon akong kaibigan na ang ama ay masipag at pumunta sa restaurant ng kanyang anak upang tumulong sa pagbabalat ng bawang sa isang sulok. Nahuli siya ng biglaang inspeksyon ng imigrasyon. Kahit na hindi siya tumanggap ng isang kusing, agad siyang ipinadeport dahil sa ilegal na paggawa. Mayroon ding mga tiya na nagsabi sa imigrasyon, "Pupunta ako dito upang magluto at maglinis para sa pamilya ng aking anak." Tinanong ng imigrasyon, "Baa, baa, baa, binabayaran ka ba ng anak mo?" Kung sasabihin ng tiya, "Hindi, iyon ay kasinungalingan." Kung sasabihin niya, "Oo, iyon ay ilegal na pagtatrabaho." Sa anumang paraan, ito ay isang bitag. Ang pangatlong salita na hindi dapat sabihin ay upang samahan ang anak sa pag-aaral o upang manirahan ng matagal. Maraming magulang ang nagpapadala ng kanilang mga anak sa paaralan at tinanong sila ng imigrasyon, "Gaano ka katagal mananatili?" Sasabihin ninyo, "Nag-aaral ang anak ko dito sa unibersidad. Sasamahan ko siya dito sa loob ng 4 na taon upang alagaan ang kanyang pagkain at pangangailangan." Ayon, tapos na kayo doon. Ang tourist visa ay karaniwang may limitasyon. Sa tagal ng pananatili, karaniwang 6 na buwan. Kung sasabihin ninyo kaagad na mananatili kayo ng ilang taon, iyon ay nangangahulugang mayroon kayong intensyon na lumipat. Iisipin ng imigrasyon, bakit hindi siya nag-apply para sa immigration visa? Ibig sabihin, ang kanyang motibo ay hindi totoo at gusto niyang manatili dito ng ilegal. Kaya ano ang tamang sagot? Tandaan, ang una ay bisitahin ang kamag-anak, ang pangalawa ay magbakasyon. Kapag tinanong kayo ng imigrasyon kung ano ang gagawin ninyo, sabihin lang ng walang pag-aalinlangan, "Binibisita ko ang aking anak na babae at pamilya. Nasisiyahan ako sa aking bakasyon. Plano naming pumunta sa mga lugar at tingnan ang mga tanawin dito." Kung hindi kayo mahusay sa Ingles, ituro ko sa inyo ang pinakasimpleng parirala, "I am visiting" o "I am a tourist." Kailangan ninyong ipilit ang 2 puntong ito. Tungkol naman sa pag-aalaga ng apo, pagluluto ng adobo para sa inyong anak, o paglilinis ng sahig sa loob ng bahay, iyon ay inyong pagmamahal bilang magulang at gawaing bahay. Ngunit sa harap ng imigrasyon, ang mga salitang iyon ay dapat manatili sa inyong puso at huwag ninyong bibigkasin kahit isang salita. Susunod, ang pangalawang malaking bitag. Tungkol sa pera, maraming kaibigan ang nakakaalam na hindi dapat masyadong maraming pera ang dalhin sa ibang bansa. Ngunit alam ba ninyo na hindi rin dapat masyadong kaunti o kahit na walang pera, mahirap hanapin ang tamang balanse.
Pag-usapan muna natin ang sitwasyon ng sobrang dami ng pera. Karamihan sa mga bansa, tulad na, ay may regulasyon na kung ang isang individual o pamilya ay nagdadala ng higit sa 10,000 piso sa cash o katumbas na halaga sa ibang pera, kailangan itong ideklara. Tandaan, sinasabi dito na kailangan itong ideklara, hindi na hindi ito pwedeng dalhin. Maraming tiyo at tiya ang may maling pag-aakala na kapag lumampas sa 10,000 piso ay kukumpiskahin ito. Hindi po, basta't legal ang pinagmulan ng inyong pera, mag-fill up lang kayo ng form at sabihin sa imigrasyon kung magkano ang dala ninyo at para saan ito. Ngunit kung gusto ninyong maging tuso, iniisip na nagdala kayo ng 15,000 piso. Natatakot kayong magkaabala, kaya hindi kayo magdedeklara. Kapag nahuli kayo, maaaring kumpiskahin ang pera at mapabilang kayo sa blacklist. Mayroon pang mas seryosong pagkatuso na tinatawag na splitting cash. Halimbawa, lumabas ng bansa ang mag-asawa na may dalang 15,000 piso sa kabuuan. May 9,000 ang asawa at 9,000 ang asawa. Iniisip na dahil hindi lumampas sa 10,000 ang bawat isa, hindi na kailangan ideklara. Sinasabi ko sa inyo, sa batas, ito ay tinatawag na structuring funds at ito ay isang uri ng hinala sa money laundering kung bilang isang pamilya o kung magkasama kayo. Ang 12,000 piso ay itinuturing na isang buo. Kailangan ninyong ideklara ito. May mga kaso na ang isang pamilya ng 3, bawat isa ay may dalang 900 piso. Gustong dayain ang sistema, ngunit kinumpiska ang lahat ng pera at inimbestigahan sila ng imigrasyon dahil sa malisyosong pag-iwas sa deklarasyon. Ito ay tunay na sobrang talino na naging kamangmangan. Kaya sasabihin ninyo, kung gayon, hindi na lang ako magdadala ng cash. Magdadala ako ng card. Gagamitin ko ang mobile payment. Okay ba iyon? Hindi rin. Kung wala kayong kahit isang sentimong cash, pagdududahan din kayo ng imigrasyon. Ang kanilang lohika ay, kung nagbabakasyon ka sa aming bansa, kailangan mong sumakay ng taxi, bumili ng tubig. Sa ilang liblib na lugar, maaaring hindi tumatanggap ng credit card o mobile payment. Wala kang pera. Paano ka mabubuhay? Plano mo bang magtrabaho ng ilegal para kumita ng pera? O plano mong umasa sa iba para mabuhay? Maaari itong maging sanhi ng pagiging pasanin sa publiko. Mayroon akong isang batang pasahero. Isang binata na sobrang walang pakialam, may dala lang siyang bag, isang credit card, at ilang 10 piso na cash. Tinanong siya ng imigrasyon. Magbabakasyon ka ng 2 linggo. Paano magiging sapat ang pera mo? Sinabi niya, mayroon akong card. Pinapahintay siya ng imigrasyon na magpakita ng bank statement upang patunayan ang balanse ng card, ngunit hindi niya maipakita. Dahil dito, naghinala ang imigrasyon na siya ay may pinaplanong ilegal. Sa huli, kahit hindi siya ipinadeport, kinulong siya ng higit sa 10 oras sa isang maliit na madilim na silid at tinanong ng masinsinan. Kaya ang payo ni Rina ay magkaroon ng gitnang daan. Batay sa tagal ng inyong pananatili, magdala ng sapat na cash. Halimbawa, kung mananatili kayo ng kalahating buwan, magdala ng 1,000 piso bilang panggastos at gamitin ang credit card para sa iba sa ganitong paraan. Ipinapakita ninyong may kakayahan kayong gumastos at isa kayong turista na nagdadala ng pera sa kanilang bansa. At hindi rin kayo magkakaroon ng problema dahil sa sobrang dami ng pera, ang pangatlong malaking bitag. At ito ang pinakabago sa nakalipas na 2 taon ay isang danger zone na hindi alam ng maraming tao at iyon ay ang inyong cellphone at social media. Malaki ang kapangyarihan ng imigrasyon ngayon at may karapatan silang suriin ang inyong electronic devices, kabilang ang mga cellphone, computer at tablet.
lalo na ang mga chat history sa inyong mga paboritong messaging apps. Huwag ninyong isipin na ito ay paglabag sa privacy. Sa hangganan, para sa pambansang seguridad, ang karapatan sa privacy ay limitado. Maraming estudyante at kabataan na pumupunta upang magtrabaho ang nahihirapan sa bahaging ito. Kung naghihinala ang imigrasyon, ipapa-unlock nila ang inyong cellphone at pagkatapos ay maghahanap sila ng opisyal na nakakaintindi ng Tagalog o gagamit sila ng translation software upang suriin ang inyong chat history. Ano ang hinahanap nila? Hinahanap nila ang mga sensitibong salita tulad ng trabaho, kumita ng pera, imigrasyon, manatili. Kung nakikipag-chat kayo sa isang kaibigan at sinasabi, "Pupunta ako sa Pilipinas, titingnan ko kung makakahanap ako ng trabaho," o "Ang eskwelahan ko ay isang front lang, ang pangunahing dahilan ko ay para magtrabaho," basta't lumitaw ang mga salitang ito. Kahit na biro lang, seryosohin ito ng imigrasyon. Dati, may isang magandang dalaga na nagbakasyon sa Maynila. Sinuri ng imigrasyon ang kanyang messaging app at nakita ang kanyang chat sa isang kaibigan. Tinanong siya ng kaibigan, "Anong gagawin mo doon?" Nagbiro siya at sinabi, "Titingnan ko kung may mga gwapong lalaki at marahil magpakasal ako." At hindi na babalik. Dahil sa biro na iyon, itinuring ng imigrasyon na may malubhang intensyon siyang lumipat, pinaghihinalaan siyang magpapakasal ng huwad, at agad siyang ipinadeport. Mayroon ding ilang mga online seller o mga nagbebenta ng produkto online na mayroong maraming records ng pagpapadala at paglilipat ng pera sa kanilang cellphone. Makikita ng imigrasyon na, gumagawa ka ng negosyo, wala kang business visa, kaya illegal ang iyong pagnenegosyo, at magkakaroon din ng problema. Kaya, mariing inirerekomenda ni Rina na bago kayo lumabas ng bansa, linisin ninyo ang inyong cellphone, burahin ang lahat ng chat history na maaaring magdulot ng pagkalito, lalo na ang mga may kinalaman sa pera, trabaho, at usapin ng imigrasyon, at pati na rin ang mga emoji. Ang ilang kabataan ay mayroong medyo bastos o marahas na emoji sa kanilang cellphone. Huwag na huwag ninyong dalhin ang mga ito. Sa ilang bansa, kung mayroong emoji na may kinalaman sa child pornography, maaari kayong makulong. At hindi ito biro. Ngayong napag-usapan na natin ang tatlong malalaking bitag, tiyak na mayroon kayong nararamdaman na kaba. Rina, nakakatakot naman ang imigrasyon. Ano ang dapat kong gawin para makatawid ng maayos? Huwag mag-alala. Naghanda si Rina ng isang sikretong gabay para sa inyo. Tandaan ninyo ito. Ang unang tip, maghanda ng perpektong itinerary at round-trip ticket. Ito ang pinakamalakas na patunay na kayo ay nagbabakasyon at tiyak na babalik sa Pilipinas. Hindi mahalaga kung bibisitahin ninyo ang inyong mga anak o magbabakasyon lang, mas mainam na isulat ninyo ang inyong plano para sa mga 2 linggo sa isang papel, aling araw, pupunta sa aling tourist spot. Saan kayo mananatili sa bawat araw? Kailangan itong nakasulat ng malinaw. Kung sa bahay ng inyong anak, kayo mananatili, isulat ng malinaw ang address ng bahay ng inyong anak at numero ng telepono. Ang pinakamahalaga ay bumili na kayo ng round-trip ticket at i-print ito at hawakan ninyo. Maraming matatanda ang pinaghihinalaan ng intensyon na lumipat dahil mayroon lang silang papunta na ticket at wala silang pabalik, iisipin ng imigrasyon. Hindi pa nga nakatakda kung kailan ka aalis. Ibig sabihin ba ay ayaw mo nang umalis? Kaya ang isang kumpirmadong round-trip ticket ay ang inyong kapayapaan ng isip. Sinasabi nito sa imigrasyon na may pamilya ako sa Pilipinas, magbabakasyon lang ako ng ilang araw. Pagkatapos ng bakasyon, babalik ako. Hindi ko gusto manatili dito sa inyo. Ang pangalawang tip, kung bibisitahin ninyo ang kamag-anak, hayaan ang inyong mga anak na maghanda ng invitation letter para sa imigrasyon. Ang sulat na ito ay nakasulat sa Ingles at pangunahing para sa mga opisyal ng imigrasyon.
Ano ang dapat isulat sa sulat? Kailangan itong nakasulat ng malinaw kung sino kayo, saan kayo nakatira. Ito ang inyong patunay ng trabaho at patunay ng kita, at ito ang aking ina. Siya ay bibisita sa akin. Lahat ng kanyang gasto sa pagkain, tirahan, at transportasyon sa ibang bansa ay sasagutin ko, at tiniyak ko na babalik siya sa Pilipinas sa petsa. Ang sulat na ito ay napakahalaga dahil kinakatawan nito na mayroong isang taong magbabail para sa inyo sa lokal kapag nakita ng imigrasyon. At maganda ang kalagayan ng kanyang ekonomiya. Hindi siya magiging pasanin sa lipunan at hindi siya magtatrabaho ng ilegal. Malaki ang posibilidad na payagan silang makapasok. Ang pangatlong tip, at ito ang pinakamahalaga para sa mga matatanda na hindi marunong mag-Ingles. Huwag na huwag magkunwari na naiintindihan ninyo. Huwag na huwag umayon ng basta-basta sa counter ng imigrasyon kung tinanong kayo ng opisyal at hindi ninyo naintindihan o bahagya lang ninyong naintindihan. Huwag na huwag ninyong yayain ang inyong ulo ng paulit-ulit dahil sa kaba o dahil gusto ninyong magpakita ng kooperasyon. Ibig sabihin ba ay, oo, paano kung tinanong kayo ng imigrasyon? Nagdala ka ba ng ipinagbabawal na gamot? At tumango kayo. At sinabing, oo, hindi ba't tapos na? Paano kung tinanong kayo ng imigrasyon? Nandito ka ba para magtrabaho? At tumango kayo at sinabing, oo, hindi na kayo maililigtas kahit ng mga Diyos. Ang tamang gawin ay, kapag nalaman ninyong hindi ninyo naiintindihan, hindi lang dapat huwag kayong tumango, kundi iling din kayo. Pagkatapos ay sabihin ng malakas sa Tagalog, hindi ako marunong mag-Ingles. Kailangan ko ng Tagalog interpreter. O maaari kayong maghanda ng isang piraso ng papel na may nakasulat sa Ingles. Sorry, I don't speak English. Please find me a Tagalog interpreter. Obligasyon ng imigrasyon na magbigay ng serbisyo sa interpreter para sa inyo. Ito ang inyong karapatan. Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa makulong sa maliit na madilim na silid dahil sa hindi pagkakaunawaan. Kapag dumating ang interpreter, muli ninyong ipaliwanag ang inyong layunin, pagbisita sa kamag-anak, paglalakbay ng tumpak at walang pag-aalinlangan, magbihis ng maayos at presentable. Huwag masyadong daring at huwag din masyadong payat. Kung sobrang luma ang inyong damit, maaaring maghinala ang imigrasyon na wala kayong kakayahang gumastos kung masyadong mukhang uniforme ng isang propesyon ang inyong damit. Magsuot lang ng ordinaryong damit na malinis at maayos na pang-alis ng bahay. Sa huli, gusto kong sabihin sa lahat ng mga anak, kung inaanyayahan ninyo ang inyong mga magulang na lumabas ng bansa, tiyakin ninyong bigyan sila ng isang mock interview bago sila umalis. Maaari ninyong gampanan ang papel ng opisyal ng imigrasyon, tanungin ang inyong mga magulang ng mga tanong na ito, at tingnan kung paano sila sasagot. Tulungan ninyo silang linisin ang kanilang cellphone, tulungan ninyo silang i-print ang lahat ng mga dokumento, at ilagay ang mga ito sa isang transparent na folder. Sabihin sa kanila na kailangan nilang dalhin ang folder na ito sa kanilang bag. Hindi sa inyong checked-in baggage. Matanda na ang mga magulang at ang pagpunta sa isang banyagang bansa na hindi nila naiintindihan ang wika ay nakakakabana. Kung tayong mga anak ay maghahanda ng kaunti at magbibigay ng kaunting kumpiyansa sa kanila, iyon ang pinakamalaking seguridad na maibibigay natin sa kanila. Ako si Rina, isang flight attendant na tunay na umaasa na ang bawat pamilya ay magkakasama. Ang layunin ko sa paggawa ng channel na ito, ang kaligayahan, 100%, ay upang gamitin ang aking karanasan, upang matulungan kayo na maiwasan ang mga bitag sa paglalakbay, upang ang bawat paglalakbay ninyo ay 100% na masaya. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video ngayon, mangyaring i-like ito. Napakahalaga nito sa akin. Mangyaring i-share din ang video sa inyong mga kaibigan at kamag-anak, lalo na sa mga matatanda na nagpaplanong lumabas ng bansa. Ang isang pag-share ninyo
ay maaaring maging susi sa kanilang matagumpay na pagtawid. Kung mayroon pa kayong ibang tanong tungkol sa paglipad, pagtawid sa imigrasyon, o paglalakbay sa ibang bansa, malugod kayong mag-iwan ng komento. Pipiliin ko ang mga tanong na pinakamahalaga sa inyo at gagawa ako ng video upang sagutin ang mga ito. Okay, hanggang dito na lang ang pagbabahagi ngayon. Nais ko sa inyo ang isang masayang at ligtas na paglalakbay. Magkita-kita tayo sa susunod na video.